Okay, so andito na ang bagong Redmi Note 14 series. Isa sa mga laging inaabangan to ng mga Xiaomi fans taon-taon. At andito sa atin ngayon yung Pro Plus nila. And as usual, pag-uusapan natin kung maganda ba, magkano, ano yung mga pros and cons. Pero bago yan, subscribe muna para maka 500k na tayo. At follow nyo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short videos pa namin. Okay, so start tayo sa build at design. Since ito yung Pro Plus version nila, may pagka-premium na rin talaga. Unang-una, andyan pa rin yung IP68, water and dust resistance natin. Tulad lang din sa last year's 13 Pro Plus, may Corning Gorilla Glass Victus 2 protection sa display. Mas magandang protection yan kumpara dun sa bagong Gorilla Glass 7i. At speaking of Corning Gorilla Glass 7i, glass din kasi yung likod nito at yan yung protection na ginamit. Parehong may Gorilla Glass sa harap at likod. Bali may 3 colors na available ngayon. So yung blue at black ang may glass back panel. Tapos yung purple naman ay PU leather. Pinili ko rin talaga tong blue kasi parang ang lamig sa mata. Matte finish na rin. Pero kahit anong kulay naman ang piliin mo, mukha rin talagang premium. Kailangan mo nga lang bumili ng clear case kung gusto mong ipakita yung design kasi yung included na case sa box ay plain na kulay gray lang. Sa comfort naman, wala akong naging problema nung gamit ko. Curved din kasi sa harap at likod, so komportable sa kamay. Tsaka magaan lang din kaya hindi nakakangalay gamitin. Okay, so next na kaagad natin yung camera since ito yung isa sa mga pinaka-pinagmamalaki ng Xiaomi dito. Naka 200 megapixel main camera pa rin, 8 megapixel ultra-wide, at ang pinakamamahal ng lahat na 2 megapixel macro. Lab na lab, ayaw pakawalan. Okay, so eto yung mga photos na nakuha namin gamit ang main camera at dito sa mga outdoor shots, makikita naman natin yung matingkad na kulay, andyan din yung details, pero hindi siya yung super wow na camera talaga na medyo inasahan ko dito sa Pro Plus na smartphone nila. I mean, kung susumahin ko to overall, decent or good camera lang siya para sa akin. Actually, may mga nakuha din tayong photos na may pagka-soft. May ilan din na nawala na yung details, lalo na kapag tricky yung lighting tulad dito, medyo against the light tayo. Well, kung pang post lang naman sa social media, okay na rin since wala namang magzo-zoom ng pictures mo doon. Pero kapag nga zoom na natin or tinignan natin to sa malaking screen, dyan natin makikita yung mga sinasabi ko. Indoors, ganun din yung resulta. Good colors tayo dyan, pero may mga visible noise kapag nag-zoom in. Dito naman sa kuha namin kay Squirtle, mas maganda at mas detailed pa yung resulta sa 2x zoom kumpara sa 1x. Hindi na-adjust ng maayos yung exposure, kaya medyo blown out yung subject sa 1x. Definitely pwede pa naman itong ma-improve through software updates since mostly processing yung kailangan para ayusin to. Pero sa ngayon, hindi pa ganun ka-solid yung mga photos na makukuha natin. Yung ultra-wide at macro are just filler cams. Honestly, hindi rin siya kagandahan para sa akin. Tapos sa selfies naman, medyo soft din yung kuha dito so hindi rin siya yung best phone kung mahilig kang mag-selfie-selfie. And also, pagdating sa videos, limited pa rin yan sa 1080p. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Redmi Note 14 Pro Plus. Hanggang 1080p, 30fps pa rin tayo at palag naman to kung video calls lang. Kaya lang, eto na rin kasi yung kahinaan ng mga dating Redmi Note series. So eto na sana yung tamang panahon para i-improve nila to. But unfortunately, limited pa rin tayo sa 1080p resolution. Yung video sa main camera ang pwede hanggang 4K. However, wala pa rin tayong 60fps. Isa yan sa mga limitations ng Snapdragon 7S Gen 3. But overall, decent naman yung quality. May stabilization din. Expect nga lang natin yung pagka-soft kapag hindi ganong kaliwanag. Tulad na lang dito sa palaruan na to, medyo olats talaga yung lighting dyan. So may pagka-soft yung kuha. Isa rin sa mga panlabang features nito yung display. Curved AMOLED pa rin yan. Ganda ng kulay, deep blacks, solid for watching videos. Gamit ko rin for watching animes last time. May bagong season na yung Solo Leveling and Dr. Stone. Parehong solid kung hindi nyo pa napapanood yung mga yon. Naka Widevine L1 syempre, may HDR10 and Dolby Vision support din. Meron tayong option para baguhin yung timpla ng kulay sakaling gusto nyo. Pero sa akin, okay na yung colors out of the box. Speakers, malakas din at klaro. Okay na okay for watching videos or kahit pang sound trip sa isang maliit na kwarto. Smooth and responsive display din as expected. 120Hz refresh rate, 480Hz touch sampling rate. Sa brightness, wala rin problema sa akin. Visible display kahit nung gamit ko outdoors. Haptic feedback is good. In-display fingerprint scanner, mabilis din. So overall, kung okay sa'yo yung curved na display, gusto mo ng premium looking screen,
swak sa'yo tong display nito. Next naman natin yung performance. 4nm Snapdragon 7S Gen 3 yung gamit na chipset ngayon, hanggang 12 gigs na memory and 512 gigs na internal storage pa rin. Yun nga lang, LPDDR4X and UFS 2.2 combo na lang to ngayon. Downgrade yan kumpara sa LPDDR5 and UFS 3.1 combo ng 13 Pro Plus nila last year. Honestly, hindi ko rin talaga nagustuhan yung move na yan, pero para lang din fair tayo sa Xiaomi, since gamit ko rin naman ng ilang araw, nakita ko naman na pasado yung performance sa mga everyday apps natin at hindi siya malag gamitin. Wala rin ako naging problema sa signal, smart yung gamit ko and meron na rin tong eSIM support. So no problems naman tayo sa pag-open at pag-run ng mga apps. Multitasking, goods lang din naman. And sa Antutu benchmark, nakakuha tayo ng more than 700K. Again, not the most powerful chip para sa ganitong presyo, but smooth and good performance pa rin naman para sa mga pang-araw-araw nating apps. Now, kung gaming naman, pwede yung mga Mobile Legends, Call of Duty Mobile, mga magagaan na games, kayang-kaya naman syempre. Pero kung tipong Genshin Impact ang lalaruin mo, kailangan mong babaan yung settings para makakuha ka ng mas mataas-taas na frame rates. Sinubukan ko kasi yan sa highest settings nung una at agad-agad below 30 FPS yung binibigay. So sinet ko na lang ulit sa lowest settings at nakakuha naman tayo dyan ng average of 40 plus FPS. Take note nga lang na umiinit din to. Actually, napansin ko nga nung naglalaro ako ng Mobile Legends from 100 plus FPS nung una, bigla tayong nalimit sa 90 FPS. Most probably para maiwasan ang pag-overheat, so malinaw talaga na hindi rin to ideal for long gaming sessions. At kung gaming lang din naman ang pinakahabol mo, Poco phones ang maswak para sa'yo. Sa software naman, HyperOS based on Android 14 pa rin out of the box. I was actually expecting HyperOS 2, Android 15 tulad nung ginawa nila sa Poco X7 Pro, pero wala pa nun dito sa ngayon, so antay-antay na naman tayo ng mga software updates. Marami pa rin namang features, andyan pa rin yung second space, floating windows, etc. Meron na ring AI services ngayon. Circle to Search, isa sa mga legit na useful AI tools yan ngayon. Pwede ring magpasummarize sa AI notes. AI subtitles and interpreter meron din. Pero ang pinaka nagustuhan ko dito ay yung speech-to-text transcription sa recording app nila. Hindi naman to bago. Last year pa to binibida ng Samsung sa S24 series nila at nagsunuran din naman kaagad yung ibang mga brands. Pero so far kasi, eto lang yung nakitaan ko ng maayos na support for Tagalog. Yung AI transcription sa Samsung, hindi magagamit kung Tagalog yung sinasabi mo. Pero dito kaya. At siguro mga 90 to 95% din talaga yung makukuha niya ng tama. So, para sa akin, impressive and useful feature to. Lalo na para sa akin, kasi ginagawan ko ng script ng video. So, pwedeng ikwento ko na lang muna dito lahat ng masasabi ko tungkol sa device na nire-review ko. And after nun, pwede ko na lang piliin yung mga parts na importante para ilagay sa final script para wala na rin akong sabihing mga cheche-bureche. However, may mga bloatwares at may mga ads pa rin tayong makikita sa ilang mga applications nila. Pwede namang i-disable sa settings, turn off nyo lang yung mga personal recommendations sa bawat apps. Yung file manager nga lang ang hindi ko ma-turn off. Let me know sa comments kung alam nyo kung paano. So, sa ngayon, pwede na lang tayong mag-install ng Google File Manager. Mas okay yun para sa akin. Sa battery and charging naman, sa totoo lang, I was expecting a bigger battery. Tulad nung 6,000 mAh silicon carbon battery ng Poco X7 Pro. That would be a very nice upgrade para sa isang Pro Plus na smartphone, but unfortunately, hindi natin yun nakuha dito. May upgrade naman ng konting-konti, 5,110 mAh na ngayon, and saktong 5,000 mAh lang dun sa 13 Pro Plus last year. So, all-day battery life pa rin naman to. Problema nga lang kapag 6,000 mAh pataas na ang gamitin ng ibang mga brands na makakalaban ito sa mga susunod na buwan, kasi malaki-laking plus yon para sa iba. At sakaling ganun nga ang mangyari, ang magiging panlaban naman ito ay yung super bilis na 120 watt charging speed. Very useful din kasi lalo na sa mga pagkakataon na nagmamadali tayo. Tulad last time, itetest ko to, dadalhin ko sa mall, tapos pagkakita ko 10% na lang yung battery. So, chinarge ko at hindi pa man din kami tapos mag-ayos, fully charged na rin kaagad yung phone. Wala pang 30 minutes yung charging time. And also, mention ko na nga rin pala na pwede na rin nating ilimit yung charging nito to 80%. Mas okay kasi yon para ma-extend yung lifespan ng battery natin. So, pwede nyo gawin yan
kung sasapat na sa inyo yung 80% na charge nito. Okay, so available na ngayon itong Redmi Note 14 Pro Plus at ang presyo ay 20,999 to 22,999 pesos. Pero yung 8256 ay may Shopee exclusive na early bird promo para makuha na lang natin for 17,299 at may free smart band din daw hanggang January 25. Isang mabilis na pros and cons lang. Panalo para sa akin yung build at design. Isa sa mga panlaban nila yan. Yung display maganda rin, solid for media consumption. Processing performance is also good. Hindi lang talaga siya yung pang gamers. May good sounding speakers, may eSIM support na isa na rin sa mga hinahanap ko sa mga phones ngayon at sobrang bilis lang ding mag-charge. Ngayon, para naman sa mga bagay na hindi ko gaanong nagustuhan dito, hindi pa naka-Android 15 out of the box. Missed opportunity rin yung hindi nila paggamit sa 6,000 mAh battery. Pag ginamit yon ng ibang mga brand sa mga kakompetensyang phones nito, malaki-laking lamang yon sa kanila. Sana rin kinip na lang nila yung LPDDR5 and UFS 3.1 combo. Hindi na kasi para i-downgrade pa yan, lalo na ngayong 2025, kahit pa sabihin natin na hindi naman yan gaanong mararamdaman ng mga users sa aktual na paggamit. At eto sa totoo lang, medyo nakulangan din ako sa camera. Yung selfie cam kasi limited pa rin sa 1080p. Yung ultra-wide at macro, halatang-halata na nilagay lang para masabing triple camera setup. At yung main camera naman, kailangan pa rin ng improvements in terms of processing. Now, sinabi ko kanina na decent photos naman yung makukuha natin sa main cam. And yes, yun naman talaga yung nakikita ko, lalo na kung pang social media lang naman. Pero ang sa akin kasi, para sa isang Pro Plus na smartphone ngayong 2025, medyo nag-expect ako ng mas maganda pa. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nakatulong tong video, subscribe. Kung gusto mong panoorin yung review ko para sa X7 Pro, click mo lang to. At para naman sa sulit na TV from Xiaomi, click mo lang to.